Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Muli ay ating pong talakayin ang isang mahalagang katanungan ni Eloida Pangilinan Aguilar. Ang sabi po niya, I'm interested. Can you tell me more about sinus bradycardia? Yan po ang kanyang gustong topic, sinus bradycardia. Pag sinabi mong sinus bradycardia, ito yung mabagal ang heart rate mo. Kasi ang heart rate natin normal, 60 beats per minute yung puso natin. Usually, ito po'y harmless, hindi nangangailangan ng treatment ito. Pero meron mga ibang underlying medical condition, bakit nagkakaroon ng mabagal ang pintig ng puso. Mas mabagal dapat 60 beat per minute. Pero yung sinus bradycardia, mas mababa pa doon. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, at pindutin niyo po yung bell para ma-update kayo sa aking health topics at ganoon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, sa akin TikTok, pati sa rear, i-click lang yung follow, like, and share. Ngayon po sa inyong katanungan sa sinus bradycardia, ano po ang dapat yung gawin dyan, no? Sa inyong sinus bradycardia na problema. Ang analogy nito para maunawaan nyo kung ano yung sinus bradycardia, imaginein mo yung puso natin ay katulad ng conductor sa orkestra. Ang conductor, magsiset siya ng tempo sa music. Parang puso, magsiset siya ng tempo sa heartbeat mo. Pag meron kang sinus bradycardia, ang conductor mo ay pinapabagal yung tempo ng music. Wala kang marinig na sound sa bawat pagkumpas niya. Yun ang sinus bradycardia. Inuulit ko, ang sinus bradycardia ay parang puso, imaginein mo, ang puso mo ay para siyang conductor ng orkestra. Yung conductor, nagsiset siya ng tempo ng music, katulad yung puso mo, nagsiset siya ng tempo sa heartbeat mo. Pag meron kang sinus bradycardia, ang conductor ay mabagal ang tempo ng music. Pero wala kang marinig, no? Wala kang marinig na sound sa bawat pagkumpas niya. Yun ang sinus bradycardia. Ito po, ibig sabihin ng sinus bradycardia, ang heartbeat mo ay masyadong mabagal. Ang normal ay 60 to 100 beat per minute. Pag nasa resting period ka, that is normal. Pag ang heartbeat mo less than 60 times a minute and lower than that, itong slow heart rate na to, ito yung tinatawag nating sinus bradycardia. Ito'y sign na meron kang problema sa electrical system sa puso mo. Pag mabagal yung heart rate mo at hindi naman siya nagkukusa ng problema, ay walang dapat ikabahala. Katulad po yung mga athlete, mga young adult at mga athlete, ang heart rate nila less than 60 beat per minute, yan ang normal sa mga athlete. Pero sa ibang tao, ang bradycardia, ito'y sign ng problema sa heart electrical system mo. Ibig sabihin, yung heart natural pacemaker hindi nagtatrabaho ng mabuti. Yung electrical pathway sa puso mo ay disrupted, no? Kaya yung puso mo, pumipintig siya ng mabagal at hindi siya nakakabomba ng sapat na dugo para ma-meet ang pangangailangan ng katawan. Kaya nakakaramdam ng pagkahilo at panghihina. At yung ibang reason nito ay life-threatening ito. Ang ating pong food supplement na vitamin C at saka super B complex, maganda po na mag-take ka nito kasi yung po kasing ating vitamin C, no, ay antioxidant. Pinoprotect yung cell na ma-damage ng free radical.
beneficial ito sa kalusugan ng puso kasi itong mga pre-radical nagko-contribute sa development ng heart disease at nag-i-improve ng blood flow ang vitamin C, pinare-relax yung mga blood vessel, kaya nag-i-improve yung blood flow sa heart and other organ. Kaya very beneficial ito sa sinus bradycardia, tumutulong para ma-improve ang delivery ng oxygen at nutrients sa puso mo. Nakakatulong po ang vitamin C, meron siyang anti-inflammatory properties at ito'y beneficial sa mga tao na may sinus bradycardia kasi yung inflame, pag namaga yung puso mo, nadadamage yung heart muscle mo. At yung super B complex, energy production yan. At ito, kasi yung B1, B2, B3, involved ito sa energy production. Ang adequate amount po ng pag-inom ng super B complex, beneficial sa puso. Nire-require ito para merong continuous supply ng energy, mag-function na mabuti yung puso mo, at saka sa nerve function. Kaya ito po kasing puso natin, nakokontrol ng nerve, yung rhythm ng heart mo, control ng nerve. Kaya yung adequate amount ng B-complex, napiprevent, madamage yung nerve at nare-regulate yung heart rate mo. At saka stress reduction din yan. Ang B6 and B12, involved ito sa production ng serotonin. Ito'y mayroong role sa mood regulation. Kaya nare-reduce ang stress, anxiety, kasi yung stress anxiety, nagko-contribute yan sa sinus bradycardia. Mag-take ka nito 30 minutes before breakfast, once a day. No? Kasi water-soluble vitamins yan, kaya iniinom ito sa umaga, wala palamanan yan. Ang ang sinus bradycardia, tulad ng sabi ko, para siyang conductor sa orchestra, na yung puso, siya ay nagko-conduct ng pintig ng puso mo. Kaya pagka nagkaroon ng problema doon sa sa puso mo, ay nagkukulang ng supply ng oxygen at nutrients sa puso mo. Kaya maganda para kung meron kang sinus bradycardia, ano bang causes nito? Ang causes po nito, maaaring may pagbabago sa puso mo, resulta ng pagkakaedad. Maaaring merong mga nag-build up na amyloid protein sa puso. Itong amyloid protein na to, ito yung mga nagpapatigas ng heart muscle at nasisira yung electrical conduction system. Yung amyloid protein na to, nasisira yung natural pacemaker mo. Kaya importante po na iwasan mo yung eating too much red meat. Kung meat eater ka, iwasan mo yan. Kasi yung amyloid protein, usually nakukuha yan sa red meat, no? Kaya tsaka isang dahilan din kaya nagkakaroon po ng problema sa pacemaker, meron kang fibrosis. Yung connective tissue sa puso mo ay gradually, unti-unti tumitigas, at tumitigas siya. Tumitigas yung heart muscle, kaya nababalam ang electrical conduction system. Kaya yung heart rate mo bumababa. O kaya merong nag-accumulate na taba sa heart muscle mo. Kaya yung electrical conduction system mo, napipigil yung ability na mag-generate ng kuryente, kaya nasisira yung heartbeat mo. Common ito sa matataba at mga obese. At saka isa pa, meron tayong vagus nerve. Ito ay part ng parasympathetic nervous system, responsible ito for rest and digest function. Napapabagal yung heart rate, napapabagal yung blood pressure, nagpo-promote ng relaxation ang recovery, yung pag-normal ang function ng vagus nerve. So ngayon, kapag ang vagus nerve na yan ang kumukontrol sa muscle, involved sa breathing, at ito rin po merong role sa respiratory rate. Habang nagkakaedad tayo, yung vagus nerve po natin ay nababawasan yung ganda ng function niya. Nagko-contribute sa bradycardia at nababago ang electrical system ng ating puso. Merong mga medication na beta blockers, calcium channel blockers, napapabagal ng heart rate. Itong medication na to,
usually binibigay sa high blood pressure and heart failure. Kaya kapag nagtitake ng antidepressant, mga gamot sa puso, ay nagko-contribute din ito sa mabagal na pintig ng puso mo. Pagka nagkakaroon ka ng chest pain, maganda pahiram mo ng crystal oil. Ang crystal oil po natin nakakabawas ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce yung pain at inflammation, arthritis, and muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache and dizziness. Nare-relieve din po yung respiratory problem mo, na may nawawala yung bara ng ilong, paninikip ng dibdib, nawawala ka ng lalamunan. Pag hinaplas mo yan, pag napasok ka o nanuntog ka, hindi ka mabukulan, pahiram ng crystal oil. May pampakalmanting epekto yan sa tiyan mo, nare-relieve yung kabag, yung bloating, stomach cramps, nare-relieve yung vomiting and nausea. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiram mo ang balat mo ng crystal oil. Available yan sa patnubay. Ang activated charcoal po naman natin, ito'y ginagamit na for centuries na sa kanyang medicinal properties. Meron siyang antibacterial properties at ito po meron siyang property na pwedeng pumatay ng bacteria sa bituka. Tumutulong para maiwasan ang pamamaga ng bituka at napiprevent yung food poisoning, hangover, and drug overdose. Nare-relieve yung gas and bloating at na-absorb niya yung lason sa bituka mo. Kung may bad breath ka, ina-absorb yung bacteria at toxins sa bibig mo, nagkukos ng bad breath. Kaya yan po ay available sa patnubay. Kung nais nyo po ng mga health products natin na to, i-chat nyo lang ako sa aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo kung gusto yung magpa-deliver, pa-deliver ko to sa inyo, cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Bigyan nyo lang yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver sa bahay po ninyo. Cash on delivery. Meron mga underlying medical condition tulad ng hypothyroidism, low thyroid level. Yung hypothyroidism, underactive ang thyroid gland mo, nagkakaroon ka ng insufficient thyroid hormone kasi yung hormone na to nakaka-influensya sa heart rate mo. Pag mababa ang level ng iyong thyroid hormone, nagko-contribute sa mabagal na pintig ng puso mo. Ang isang reason din po yung electrolyte imbalance. Pag masyadong mataas ang potassium sa dugo mo, bumabagal ang pintig ng puso mo. Merong mga sakit na nakaka-damage sa electrical system ng puso, yung coronary artery disease, heart attack, and infection tulad ng endocarditis at myocarditis, no? Ano po ba symptoms po ng sinus bradycardia? Yung very low ang heart rate mo. You feel dizzy, nangangapos ng paghinga, at madali kang mapagod, may chest pain, no? Nagpo-palpitate ang heart mo, and you feel confused at saka yung para kang hihimatayin at biglang bumabagsak ang blood pressure mo. Kaya kung meron po kayong kung meron kayong ganitong problema, ay kailangan po kausapin niyo yung doktor. Ma-diagnose kayo kung sinus bradycardia yan. Iti-take yung pulso mo, magkaroon ka ng physical examination. Magtatanong ang doktor mo tungkol sa kalusugan mo. Pwede kang ECG o kaya EKG, ibig sabihin mini-measure electrical signal na kumokontrol sa heart rhythm mo. Ang bradycardia, ito po yung standard testing dyan, yung EKG, yung mini-measure electrical signal kumokontrol sa heart rhythm mo. Kaya ngayon, kailangan mo rin po ng magkaroon kayo ng device, tinatawag natin portable ambulatory electrocardiogram. Ito ay kasama yung Holter monitor and cardiac event monitor. Ito ay ginagamit for a day or more, nire-record yung heart rhythm at saka yung daily routine mo. Kaya kung meron kang blood test, ito ay nakakapagtitignan po nila kung mabagal yung heart rate mo.
Ang sinus bradycardia ba nagagamot? Ang treatment po nito depende sa simptoma. Merong mga sinus bradycardia, wala po silang symptoms. Di kailangan ito gamutin. Pero minsan, pagka ito pong problema sa mabagal ang heartbeat mo, pwedeng ma-damage yung electrical system, nagkukusap puso mo mag-beat ng mabagal, kailangan ng pacemaker. Ang pacemaker, ito po isang implanted device, ino-correct yung slow heart rate mo. Iba pang mga medical problem, tulad na sabi ko yung hypothyroidism, electrolyte imbalance, nakapagpapabagal ng heart rate yan, ito ay binibigyan ng tamang gamot. Kaya yung paggagamot sa sinus bradycardia, depende kung anong pinanggalingan. Ito ba'y dahil sa thyroid problem? Bibigyan ka ng doktor mo ng medisina para sa thyroid mo, para maging normal ang production mo ng thyroxine. Kung ang reason ng slow heart rate mo ay dahil sa electrolyte imbalance, meron kang mababang o kaya mababa o mataas na potassium, i-adjust nila yan. Kaya po ngayon, ang goal ng treatment ng sinus bradycardia, patataasin yung heart rate mo, ma-relieve yung symptoms. Kaya ang treatment nito para ma-prevent yung serious problem. Kasi ang serious problem po ng sinus bradycardia na hinihimatay, o baka magkaroon ka ng accident sa pagbagsak mo at pwede mo ikamatay. Kasi inuulit ko po, ang bradycardia, ito'y resulta ng another heart condition na kailangan daw po ay ma-improve ang overall health mo. Yung pagkain mo, babantayan mo, damihan mo yung prutas at gulay, lean meat, iwasan mo po yung mga red meat, mga hipon, alimango, alimasag, tahon, talabapusit, iwasan mo yon. Limitahin mo yung pag-inom mo ng alak, bawasan ng alat at sugar. Maging active ka, may exercise ka, kailangan ang doktor mo ang magsasabi kung anong level ng exercise na ligtas para sa iyo. Mag-lose ka ng weight, huwag ka magpapataba, dahil nagko-contribute yung obesity sa sinus bradycardia. Huwag kang maninigarilyo, huwag kang iinom ng alak. Ang blood pressure mo, lagi mong babantayan, ang cholesterol at saka diabetes. Ang omega-3 fatty acid, maganda to sa sinus bradycardia. Ito pong omega-3 fatty acid, ito po yung nagpapaganda ng heart rate mo. Meron siyang anti-inflammatory and antioxidant property, nag-i-improve ng blood flow, ang omega-3 nag-i-improve ng blood vessel function, nagpo-promote ng smooth blood flow and oxygen delivery to the heart. Ito po yung maganda sa sinus bradycardia, kaya ang nare-reduce din po yung irregular heartbeat. Ang omega-3 fatty acid, nare-reduce ang panganib sa heart rhythm disturbances. Kaya nag-i-improve din yung nerve function. Nagko-contribute ito sa fatty acid, nagko-contribute naman to sa healthy nerve function. Kung nais nyo po ng mga health products natin na to, bigay lang yung pangalan, address sa cellphone number ninyo, i-deliver ko yan. Cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi po sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ang essence po ng verse na ito, yung understanding at mabuhay ka ayon po sa kalooban ng Diyos. Ang pagbabago ng ating kaisipan, ito'y kailangan ng constant effort. Ang Holy Spirit isang vital role sa paggabay at mag-empower sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo na gabay po ng banal na Espiritu, nagbibigay sa atin ito ng kapayapaan, katiwasayan, and fulfillment. Ito'y reminder ang Romans 12:2,
i-prioritize natin ang ating spiritual growth at hanapin natin ang God's guidance in all aspect of our life. Yan po ang ating food for thoughts. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.